muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa ating Tinig ng Marino. And as usual, kapiling pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez, at ang ating panauhin ngayong gabi. Wala iba kundi si Captain Jess Morales, Founder, Administrator ng Integrated Seafarers of the Philippines. Pabatiin muna natin mga kasambahay according to age. Siyempre, si Engineer Nelson. Engineer Nelson, magandang gabi po sa inyo. Yeah, magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi sa iyo, Captain Morales, at magandang gabi rin sa ating mga nanonood. Captain Jess, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Ann, and magandang gabi, Nelson. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nanonood. Okay. First and foremost, bibigyan ko ng pagkakataon si Captain Jess Morales bago natin pag-usapan muli ang tungkol dito sa pagiging administrador, ang pagiging founder ng Integrated Seafarers of the Philippines. Last week kasi we were able to discuss about the Shipbuilding in the Philippines. Shipbuilding in the Philippines, is it fantasy or... It is a reality or fantasy. Sa inyo po, matagal na rin kayo nagbabarko. Kasi sabi engineer, pinag-usapan namin dito na ito daw ay maganda, hindi lang masyadong nakikita ng ating gobyerno na dapat itong tulungan dahil ito ang magandang pagkakitaan ng ating bansa. At present, nasa number 4 na po ang ranking ng Pilipinas. Sabi nga nila, pwede tayo mag-number 1. From your end, Captain Jess, ano ang tingin nyo dito? Is it possible? Exactly, that is possible. Kasi yan rin ang isa sa mga advocacy ng Integrated Seafarers of the Philippines. Ang aming advocacy ay empowerment of our Filipino seafarers and their families. Ngayon, ang isa sa mga balak naming gawin, na dapat ay mamaya ko pa sasabihin, yung pagtatayo namin ng kooperatiba ng mga marino at ng pamilya ng mga marino. Itong kooperatiba na ito ay magbibigay ng, kumbaga, pundo sa ISP at saka sa mga marino at pamilya ng marino, pag sumali rito, ay magkakaroon sila ng business opportunities. Magiging shareholder sila ng mga ipapanganak ng kooperatiba ng mga business enterprises. Ibig sabihin, kayang mag-finance ng... At isa niyan ay shipbuilding ang target ninyo. Target nila. Ang isa niyan ay shipbuilding, ship owning, lahat na about maritime. Uy, alam mo, when you speak of ship owning and shipbuilding, it involves a large amount of money. Yes. Ibig sabihin, kaya nyo bang i-provide yung ganong klaseng halaga ng salapi? Hindi naman yan maliit na pondo. Ibig sabihin, pwede nyong matulungan, pwede nyong magawa ng paraan. Mag-uumpisa nga. Mag-uumpisa nga sa maliit. Mag-uumpisa tayo sa maliit. Biro mo, ilan tayong mga marino, ilang kaming mga marino, nandito na sa lupa, reintegrated na sa ating society, na nagnenegosyo, may mga pera na rin sila, at yung mga aktibo nating marino na nagbabarko pa. Kung 100,000 lang na mga marino ang magkakaisa, at magpupundo sa kooperatiba, 10,000 lang sila, that is 1 billion pesos. Okay. Na pwede natin gawing kapital para maging isang bangko, halimbawa. Okay, the 1 billion to finance a Cooperative. cooperative, pwede na yon. Malaking bagay na yun. Sobra. Okay, so as a starter, To start with, you can start with something like 2 million, 5 million, you can start with. Something like that, 5 million. Start with a cooperative. so ibig sabihin, kasama ito dun sa mga programa na iniisip, hindi lang iniisip, kundi nasa plano na. Ginagawa na namin. Oh, I see. So ibig Ito sabihin, ngayon, malaki ang inaayos na tulong. namin yung papeles ng kooperatiba. Nag-conduct na nga kami ng seminars from the Cooperative Development Authority. Nag-seminar sila kahapon yata o ng isang araw. At inaayos na namin yung papeles nito o proseso para umpisahan na namin yung kooperatiba. Okay. Alam mo, engineer, ikaw, sabi mo nga, is this a fantasy? May question mark naman sa dulo. Yeah. Ano yung nakikita ninyong, ano yung nakikitang dagdiang provecho or what do you call this, the benefit of this, kung sakasakaling matutuloy itong ganitong klaseng negosyo. Malaking pera ang involved, pero kaya ng mga Pilipino. Kung sakali na magtagumpay ito, in span of 3 years, what do you expect dito sa contribution sa economic development ng ating bansa? Kasi ang iniisip ni Captain Morales ay ganito muna. Okay, cooperative. Say for example, yung ating lending, cooperative. Lending. Kasi sa kumpanya niyan lang mismo,
meron na siyang pinapahiram sa mga marino na 10 million. 10 Bawat million. company. Ilan yung company mo? Apat na company. So yung pinapahiram niya na pera sa mga marino na worth 40 million, instead, ang gagawin niya doon ay gagawin niya doon sa kooperatiba. Yun ang kooperatiba. Ngayon, yung kooperatiba, yung mga members ng cooperative, hindi na sa kanya mismo, diretso hiram. Okay, let's say, for doon na example, hiram sa cooperative. Ngayon, kikita din yung cooperative. Kikita yung cooperative, sino may-ari ng cooperative? Ang may-ari ng cooperative, mga marino. So, safe yung pera nila kasi sila din ang humihiram ng pera nila at of course, babayaran niya nila para naman yung cooperative ay mananatili. Okay, going back to the discussion a while ago, yung topic natin, is it possible na maging matagumpay ang shipbuilding in the country? This is the first time na nalaman ko na you have this project na to support, tulungan yung ating mga marino kung in case they are interested to venture in this kind of business, you are there to help them, right? Yes, Okay. exactly. Yeah, ganon ha. So, nag-uumpisa muna sa cooperative. And later on, pag lumaki na rin yung cooperative, then we can put up maybe a cooperative bank, a commercial cooperative bank Okay. na tatawagin natin ang the first maritime cooperative bank of the Philippines. Okay. Talagang You are behind this, Captain Jess Morales. Yan ang aming dream and we will go there. Okay, very Yeah. Now ngayon, na nandito na ang bangko at of course, ito ay tatangkilikin ng mga marino kasi bangko nila yan eh. Bangko nila yan. Now, they are part of this bank. Kung kikita ang bangko, lalago ang bangko, lumalago din ang kanilang pera na nakalagay dyan sa bangkong yan. Okay. Now, out of the profit of that bank, of that commercial bank, perhaps we could put up again another investment which would be shipbuilding or ship owning in the near future. Shipbuilding, ship owning is part of your plan. This is part of the integrated seafarers of the Philippines na kung sakaling mainteresado, pwede niyong tulungan. In the span of how many years with the support, at alam ko naman, ito ang point of concentration ninyo, in the span of how many years na makakita tayo ng maliwanag na patutunguhan itong shipbuilding business in the country? Maybe at this span, ang target namin dito, within 5 years, we must have that cooperative bank being successful and going to a commercial bank. And then, marahil bawat marino na mayroon ng mga kapital, pwede mag-join din dito because the ship owning and shipbuilding is a big business, no? Okay. At depende rin sa suporta ng ating gobyerno. Okay, speaking of the support of the government, right now, naisip nyo rin ba, is it included in your plan na, okay, ganito ang gagawin natin, let's ask the support of the government. Ano ba yung mga suporta na hinihingi nyo right now from the government to make this successful? Alam mo, nakausap mo na rin yung leadership ng Marina, no? And the next target nila is pagtuunan itong domestic shipping. Wow, that's very good. Domestic shipping, when you speak of domestic shipping, that is local. Okay. Local, yes. Ang ayon sa kanila, ngayon napakadami nating mga aksidente sa domestic shipping, ano? Dahilan 'yon sa una, yung mga tao, mga marino sa domestic na medyo kinakailangan ng education and training. Pangalawa, yung mga barko natin medyo may kalumaan na. So ang plano nila at bali dapat yung mga luma ay dapat nang palitan ng bago. And here comes the shipbuilding and the ship owning. Yeah. Ito na lang, no, Captain Morales. Kung makikita natin dyan sa Batangas to Mindoro, ang dami pa mga barko dyan na wooden vessel, na wooden bangka. So we can improve that wooden bangka into a fast craft na hindi na kahoy, no? Since magagaling naman yung mga Pinoy. Kaya natin gawin yan dito. Since yung ibang mga bansa umu-order sa atin, talagang bilib tayo, alam natin na kayang gawin ng mga Pilipino. Support na ang kailangan. Speaking of the support, ano po? Ano yung support before we go to the main topic that we have tonight? Ano yung support na kinakailangan ng ninyo from the government? Can you cite at least
three. What are those important assistance coming from the government na you need it now para at least to okay. make this successful? Yeah, unang-una, yung tax incentives. Tax incentive. When you speak of tax incentive, that is... Huwag mo nang birahin ng sobra kalaking Okay. tax naman kapag nag-uumpisa pa lang. And no? number two, Number two, masasabi ko dyan, yung mga bureaucratic Red process. tapes. Okay. Red tape. So, Yes. dapat mawala na yun na kung talagang may papasok na negosyante, magnegosyo sa domestic shipping, ay bigyan naman nila ng magandang atensyon para hindi magkawindang-windang yung aming mga papeles, something like that. And number three, what's that? Ano yung number three? Yung tatlong primary, vital From the assistance government from the side. government. From the government The tax, side. the bureaucratic... Yun lang dalawa. I think that is Pwede more na, than okay. enough. Hindi naman kami humingi na ng Marami. pera pa sa gobyerno because really, you could imagine how much money are the seafarers pouring in the country. And this year, 2014, ang remittance ng seafarers ay something like 5.2. more than $5 billion na, mga $5.2 billion na, or even $5.5 billion. A year. 5 times, that is 20 billion, 200 billion Okay. pesos. Okay, No? ma. 200 billion pesos. Okay, mga kasambahay, It's not a small money. Oh, no? yes. Engineer, at least nagkaroon ng idea yung ating mga kababayan na ito palang seafaring business in the country. Mayroon pong patutunguhan. And when we come back, pag-uusapan naman natin mga kasambay ang tungkol dito sa developments of integrated seafarers of the Philippines na mismo ang founder, ang administrator nito ay walang iba kundi si Captain Jess Morales. Okay, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino. With us is Engineer Nelson Ramirez and our guest here, Captain Jess Morales. Let's go to the next topic na. Ito po ang development ng Integrated Seafarers of the Philippines. You are the founder of this. Matanong ko muna si Captain Morales, Opo. no? Saan magagaling yung mga unang pundo, no, na Integrated Seafarers of the Philippines? Kasi malaking pera itong pinag-uusapan natin dito. In fact, no? In fact, yung mga seminars nila ay libre na ang membership, libre na ang seminar, libre pang pagkain, libre pang snack. Biruin mo yan. Actually, Oh. this is not the first time kasi na natalakay namin ito, and then this is the second time. That's why Engineer is asking us, Captain Jess Morales kung saan manggagaling ang pondo. But we will just give little background yung ating mga kababayan ngayon lang ka-tune in. First and foremost, what is this Integrated Seafarers of the Philippines? And then later we will go to the funding. Yan. Okay. What is this again? For the benefit of those first-timer na ngayon lang nakapanood. Captain Jess, ano nga ba itong Integrated Seafarers of the Philippines? Ang Integrated Seafarers of the Philippines po ay isang brotherhood association ng mga dating mga marino na ngayon ay may mga kanya-kanya ng negosyo o di kaya yung iba naman ay nagtatrabaho sa shore-based maritime-related job. Ang membership nito ay pwede rin sa mga aktibong marino na nagbabarko pa. So basta marino, pwedeng sumali dito. Libre ang membership fee. Ang layunin ng ISP ay makatulong o matulungan yung mga active seagoing seafarers sa kanilang pagbabalik pamilya. Kumbaga, yung reintegration to the mainstream of our society. ISP will provide them avenues of opportunities to live a better life during and after seafaring. Okay. What else po? Yung mga pamilya nila, hinihikayat din namin na maging members at maging miyembro ng ISP at umattend sa mga seminars namin about financial literacy, livelihood, and business opportunities. Ang seminar ay ginaganap tuwing last Friday of the month. Meron tayong iniimbitang mga experts para mag-talk about the subject matter that I have mentioned. Okay. Kaya Engineer, kasi ang layunin talaga nito ni Captain Morales na
walang marinong Pilipino after sailing for 20 years, 30 years, ay magre-retire na pulubi. May nangyayaring mga ganyan. Oh, exactly, Na gusto pa rin sumakay ng barko because they did not know how to handle Their money. Okay. And then meron din nabibiktima nitong mga tinatawag nating pyramiding scam, no? Oo, Diba napag-usapan exactly. natin yan na minsan dito na doon yung Aman Future sa Pagadian, may asawa ng chief mate na nang malaman niya na naglanding na yung eroplano, nagbigti yung Asawa asawa. niya. Kasi inubos niya lahat, pati yung bahay nila, lahat na naipon. Tinudo niya doon sa Aman Future na yun. And then naloko pala niya. Naloko. Okay. Naloko Now, pala. Captain Jess, doon sa mga kababayan natin na nanonood ulit, sa pamilya ng mga marino, ang reason kung bakit itinatag mo ito, as mentioned earlier, para makatulong sa ating mga, sa pamilya ng mga marino, just in case, lalo na kung kayo po ay wala na kayo sa barko. Kailan uli po ito nag-umpisa? At nung mag-umpisa ito, pang ilang taon na? At ano na yung mga developments dito po sa Integrated Seafarers of the Philippines? Alam mo, nag-umpisa lang kami dyan itong December 13, to be exact, 2013, last year. Wala pa kaming isang taon. Tinayo namin yan dahil, ito may mga kasama rin kami dyan. Actually, si Nelson kasama rin dito. Sa pagnanais na yung bang mga marino natin ngayon na umaabot ng 55 years old, above 55 years old, 60 years old, nagbabarko pa. Gusto bang sumakay? In comparison, hindi na, modesty aside, ako nag-retire ako 40 years old from sea life. So, naranasan ko You're yung... very young. But that is what I am advocating sa mga marino. Kaya para dalawa ang target natin dyan eh. Yung mga magre-retire at the age of 40 or between 40 and 50, mahaba pa yung kanilang buhay na ipamamalagi nila sa lupa with their families. Okay. Doing business and become productive can contribute to our economy. Di ba? Yun namang mga nasa barko, pag nag-retire siya ng maaga, yung mga young generations natin na magbabarko, take over yung kanilang position. So there will be a smooth cycle of the seafaring profession. Di katulad ngayon na yung mga junior officers natin, ang tagal-tagal ma-promote. Kasi wala namang pwesto eh. Nandun pa yung mga dapat mag-retire na eh. Yung dapat mag-retire, ayaw pa mag-retire. So, two targets. And this is a very good target para sa industriya na maging smooth at maging productive pa yung mga nag-retire sa society. Okay. Kanina, mayroon kayo minabanggit. Speaking of the funds, engineer, sinasabi mo na saan ang gagaling yung funding na yun na nga. ng Integrated okay. Seafarers of the Philippines? That was your question a while ago na Yeah. medyo na inuna lang muna natin para ma-explain ni Captain Morales para doon sa kapakanan ng ating mga kababayan na nanonood. The first time silang nakapanood, what is this Integrated Seafarers all about? Now, going back to the funding nitong Integrated Seafarers, ang mga seminars nyo, every time na you conduct seminars, every time na may you don't have, hindi nyo tina-charge. Even membership fee, you don't ask them na magbigay ng kanilang membership fee, and this is free. Kapag may kainan, binibigyan nyo. Hindi, libre talaga. Yung kainan. Pati snack. Oo. So, ito ay voluntarily nagagaling sa sarili nyong lukbutan. Totoo yan. Ang punto ng ISP ay nanggagaling doon sa mga supportive associate members. Yung mga associate members, yun yung mga may-ari ng mga mining companies, training centers, at other stakeholders of the industry. Yun kumbaga, lahat sila, o lahat kami, ay nakikinabang naman sa mga marino. So this is the way of our payback gestures, kumbaga. Okay. So, Or part of our corporate social responsibility. It's not easy. Alam nyo, kung wala kayong pagkukunan talaga, hindi biro na magpapakain ka. Let's say, for example, ang mag-attend sa'yo ng seminar is 5,000, hindi biro. O kahit na 50 lang. Kahit na 50 lang, hindi biro na magagaling sa sarili mong lukbutan kung wala ka naman talagang mga pagkukunan. So, ibig sabihin, from the efforts of those
partners, so partners members. na nakinabang na, Oo, payback correct. time na, Ano na sila? nagsama-sama kayo. Well off na kayo. off na. Made na. Made na yung mga yan. President na yan ng mga training centers, mga money agencies, and they have already businesses. Okay. So, Yun ang tulong, yun ang tulong na yun ginagawa ang niyo. tulong na. Now, ano yung naumpisahan nyo sa ngayon? Ano na yung naumpisahan nyo? When we come back, pag-usapan natin. Diyan, mga kasambahay dito pa rin sa Tinig ng Marino. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya, mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Philippines, the pearl of the Orient, home to wonders of nature and to a bounty of resources. An archipelagic island filled with diverse culture, abode to people, amiable and hospitable. Kasi Filipinos engage foreigners eh. You know, pinakausap, pinabate, pinapansin. You know, that matters to them. I remember that very well sa Cebu. Sabi niya, in my place in Los Angeles, I can walk miles and nobody will even talk to me. But here, everybody talks to me. So, it's in the nature of the people eh. So, yun ang gusto nila dito. Masayang Pilipino. Yes, muli, nagbabalik ang Tinig ng Marino. With us is Engineer Nelson and Captain Jess Morales. Okay, let's talk about the cooperative. Ano yung target nyo na pondo na dapat ma-raise in 1 year time? Kanina sinasabi mo, it's easy to raise 1 billion pesos. Yeah. Because if you have 100,000 members, that's 10,000, that is 1 billion already. Ano yung target ninyo po? Sa aking kumpanya pa lang, sa aming group of companies, if we have 5,000 seafarers at kung yun ay mag-member, definitely they have to be a member para sila ay makapag-cash advance sa amin. No? So ipapasa namin yun sa ISP. If minimum contributions nila ay 10,000 pesos, that is around 50 million already. Okay. But yung mga ibang pamilya, family nila, mga misis na nandito, they can also be a member. So marahil 100 million we can produce in 1 year. Okay. Mayroon kayong Sa kanya pa lang yan, Yung kumpanya. company nyo. Of course, We are marami. talking of so many companies na yung mga brotherhood Associate members doon, mga associate members, Eh, meron. may sarili-sariling kumpanya. So, bawat kumpanya, mayroon mga 10 million like that. Oh, no. Okay, so Very easy to sa- to raise maybe in wala pang 5 years time that 1 billion target that we are thinking of. mas no? ano yun siguro, mas maliit na. Ibig sabihin, span of 2 years, ma-raise nyo itong anong ito para at least magtuloy-tuloy na yung cooperative. Now, kumusta yung mga dumadalo doon sa financial literacy seminars? Maraming dumadalo ron at yung mga iba bumabalik, siyempre akala nila mayroon pang mga ibang mga advance no? But anyway, kaya isipan namin itong kooperatiba dahil marami rin mga nagtatanong kung papaano ba sila mabibigyan ng mga finances. So there are two options. Maybe we can recommend them to OWA kasi we have a meeting with the OWA administrator and they have also plans, they have also programs for reintegration of Reintegration, the... yeah. So, pwede sabihin, Meron din, nagkakatulungan kayo. Pwede 2 kayo- billion. 2 billion ang budget doon ng gobyerno. So, pwede Kaya kayong lang, magkatulungan. pwedeng magkatulungan. So ipapasa namin sila doon through ISP. We will endorse seafarers who will
have a loan to OWA. Number 2. Hindi kasi basta-basta no na ibibigay yung pundo o ganong kalaki capitalization na kailangan nila without taking this seminar kung paano ito gusto Kasi ko mawawalan sila ng giya, di ba? So, O baka- walang mag-guide sa kanila. Yung capitalization na binigay sa kanila ay baka maubos kung hindi nila alam paano i-handle yan. Exactly. Pero So, may proper guidance pa rin. Nandoon nakatutok ang ISP. Okay. Kasi mas malaki yung kinikita ng mga na sea-based compared dun sa land-based. Yeah. And this is a point of comparison and that's the reality. Isipin mo lang, there are 12 million overseas Filipino workers. And then the total remittance is something like 22 billion US dollars. Imagine, ilan lang ang marinong Pilipino? 400,000 lang yung sumasakay. Ngunit yung contribution namin ay 5.2 billion dollars, meaning something like one-fourth of that. Samantalang 400,000 lang kami. Ang total OFW ay 12 million. Okay. Isipin Talagang mo. malaki. Malaki. Malaki Malaki ang hindi. contribution Habang kung ng- ikukumpara sa Mga total, no? land-based workers. Okay. Yeah. Dito naman, going back to this, itong ISP, ano yung plano nyo para mas mapalago pa ito? Alam natin na 2013 lang po ito na-establish and then ngayon, unti-unti na pong dumadami, lumalaki, lumalawak. Ano pa yung iba nakaakibat dito sa plano nyo para higit pang mapalago itong ISP? Kami ngayon ay we are on the level of massive information campaign. Kasi marami pang hindi nakakaalam kung ano ba ito. Siyempre, kung hawak ng pera at pag-uusapan milyon-milyon, bilyon-bilyon, maraming magtataka or paano kaya natin ma-handle to, di ba? So, kinakailangan natin ang information sa kanila kung paano natin i-handle ang pagmamanage ng kooperatiba. Kaya, through seminars, seminar workshop, at saka pag-attend din, imbitahin natin ang mga taga-gobyerno, CDA, taga-OWA, para maliwanagan nila kung paano natin i-manage to. So, pag nalaman na nila na talagang tayo ay pagkakatiwalaan at hindi katulad ng Amway na sinasabi ni Nelson, ay palagay ko sasapi sila rito. Okay. Yeah, At present- napakarami kasing mga pumapasok dito sa mga pyramiding scam. Ang kagandahan niyang pyramiding, sa umpisa pa lang, yung mga pioneers na nandoon sa itaas, yun ang kumikita. Pero yung nandoon na sa ibaba, nung masaturate na, masaturate na lahat, wala. So, ibig sabihin, you don't advise them. Kawawa. You don't No. advise them na mag-engage sila sa ganito. Sa ganyan, Hindi. yeah. Okay, Of course, we will advise them dahil business opportunities nga ang bibigay namin. Pero i-guide namin sila kung ano bang business opportunities ito. Kung halimbawa ito, merong silang naiisip, ay tingnan muna natin kung ano yan. So, talagang tututukan namin How sila. viable is it, no? Yes. Say, Pero for alam example. mo, since itong shipbuilding business in the country ay talagang magsha-shine ito, siguro mas maganda na itong tinatahak ninyo, Captain Morales, with the help of Engineer Nelson from the United Filipino Seafarers naman. Siguro ito ang napakagandang pagtuunan ng pansin. Kung ang ranking is number 4, maybe, we're hoping na... Pero yung mga barkong yan, wala naman dito sa Pilipinas. Ginagawa yan dito para sa mga foreign ship owners. Exactly, exactly. Ngayon, Pero ang since- Pilipinas is composed of more than 7,000, no? 7,107 islands. Napakarami pang Kaya nga mga po. lugar na dapat magkaroon ng transportation. Ang punto naman natin dito, Engineer Nelson, why I'm saying this, and Captain Jess Morales, kung tayo bumibili tayo, di ba? You made mention last time na tayo ay nagtitiis tayo doon sa Second hand. second hand na nagagaling pa sa ibang bansa at kukumpunihin natin dito. Yung Kung ayaw na Pilipino, nila, yung ayaw na nila na barko, Exactly. pinapadala Yan. nila dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung business na papasukin ng ating mga kababayang Pilipino, kung doon tayo mag-concentrate with the help of your group, the Integrated Seafarers of the Philippines, the funding and everything,
I don't know kung tama yung aking pananaw na one of these days gigising tayo na okay, wala na tayong problema and magkakatulong tayo doon sa hanap buhay ng ating mga kababayan, may paglalagyan tayo, and that's a big help doon sa economic growth ng Pilipinas. I would say, no, kung hindi ito masyadong alam ng ating mga marino, na sa Singapore, yung mga malalaking mga mall, yung taxi, kooperatiba yan ng mga marino. Oh, yun Yeah. pala. So, ibig sabihin, successful yun. Successful. So, ibig sabihin sa Pilipinas, we could try this. Kung naging successful sa Singapore, no, if they can make it, why can't we make it here in the Philippines? We have more seafarers compared to Singapore. Ilan na ba yung marino nila na nag-control nila pare? Silang may-ari ng mga mall, malalaking mall sa Singapore. Bago tayo magpaalam, Yung mga marino. yes, engineer, with your permission, bago tayo magpaalam, tanungin ko lang po si Captain Diaz Morales. Apart from this project, na tinatahak ninyo, you have also medical missions na ginagawa. Ano ba itong mga medical missions na ito? Yan ay isa rin sa mga CSR ng ISP. Hindi lang sa mga marino, kundi para din sa yung mga mahirap na less fortunates natin, ang mga kapitbahay sa Malate, at saka yung iba pang mga sinusuportahan namin na mga depressed areas. So, patuloy patuloy pa rin yan. Ayan. Pero ngayong September, baka hindi na kami matuloy kasi busy kami rito sa Maritime Week. Okay. Kaya nga, Speaking of the Captain bar- Morales, dito sa Maritime Week celebration, hindi ba pwede natin gawin yan? Magkaroon daw kahit isang araw mo lang, medical mission doon sa Luneta? Alam mo, tumutulong sa atin yung... It requires preparation. Maybe pwede yan i-discuss. pero- yung maritime doctors to si Dr. Alcaraz. Kaya nga, pwede, Sige. kung pwede mo sila Sasabihin matawag. Okay, pwede yun. pag-uusapan nila yan off-air, ha? Mamaya, madidiscuss nila to make it possible. At this point, Captain Diaz, ano yung gusto nyo ipanawagan sa ating mga kababayan na nanonood? Especially yung mga nanonood, engineer sa iba't ibang panig ng mundo, napanood nyo naman po kung sino-sino yung mga nagla-likes ng program abroad. Ayan. At anong mga bansa, naroon yung mga Pilipino na nagla-likes ng program. Thank you so much sa inyo pong lahat. Ha? Maraming salamat. Ano pong gusto niyo sabihin, Captain Morales? Thank you, Ann. Tinatawagan ko po at inianyayahan ang lahat ng mga marino na naglalayag sa ibayong dagat at ang kanilang mga pamilya na sumali po kayo sa Integrated Seafarers of the Philippines. Ang advocacy po ng ISP na kasama kayo ay ang empowerment ng ating mga marino at kanilang pamilya. Join na po kayo at pwede niyo po kaming puntahan sa Malate, Manila. Jemerson's Building. Jemerson's Building, Malate, Manila. Captain Diaz, pakikumpleto lamang po saang lugar, anong telephone number, cell number na pwedeng tawagan at sinong pwedeng tawagan. Kami po ay matatagpuan sa Jemerson Building, Pilar Hidalgo Lim Street, Malate, Manila. Telephone number 400-5987. Sasagutin po kayo nung kahit sinong nandoon sa opisina. Okay. Malapit lang ito sa Robinson Ermita. Okay. Engineer, your final word from the United Filipino Seafarers. Magandang gabi mo muli sa inyo. Go ahead, please. Yes, inanyayahan natin palagi na antabayanan itong ating programang Tinig ng Marino kasi iba't iba ang topic na pinag-uusapan natin dito. At ang mga topic na pinag-uusapan natin dito ay may kinalaman sa kinabukasan natin sa nating mga marino. Okay. Thank you so much, Engineer Nelson. And of course, kay Captain Diaz Morales, huwag kayong aalis. Because when we come back, pag-usapan naman natin ang Buhay Mandaragat. And right after Buhay Mandaragat, sa inyo naman po ang ating success story. The sportscaster, disc jockey, TV personality, fashion designer. Yan, si Miss Rina Morales Villamor. Sa UNTV, laging maaga sa pagpasok sa trabaho. Isa siya sa mga hosts ng popular primetime program na Good Morning Kuya. Ang hindi alam ng marami, dati siyang seawoman, mandaragat, dating nagtatrabaho sa barko.
Sa edad na 25 anyos, narating na ni Rina ang mahigit 100 mga bansa sa mundo. Ang kanyang trabaho ay bilang activity supervisor ng isang cruise ship. Kung ano ang ginagawa ng isang activity supervisor ng isang cruise ship, panoorin po natin ito. Isang activity supervisor, kami yung mga nag-organize ng mga onboard tsaka offshore activities. There are some guests who will avail of those activities, and there are some guests who wanted their own activities. So they can do their own, or they can choose to also join the activities that we have provided for them on board. Ang experience ko doon, sobrang napakahirap niya. Natuto ako maging independent doon, especially first time ko malayo sa family ko, tsaka first time ko na wala akong kasamang katulong. Ang pinakamahirap doon para sa isang babae is yung emotional instability mo. Tapos may mga times din na at sea ka, mahihirapan mo silang tawagan kasi yung communication doon sa dagat is mahirap talaga. Kung kayo po ay maging isang seaman or seawoman, basta buong loob nyo kasi kailangan dyan ng tapang ng loob. Tsaka mag-ipon kayo kasi yung mga iniipon nyo dapat hindi nyo lang ginagastos. Gawin nyo yung maliit na negosyo o kaya itago nyo yun for the benefit of your family. Thank you so much. Anak ng isang pobreng magsasaka, si Captain Gaudencio C. Morales, tubong Bensons, Camarines Norte. Dahil sa hirap na naranasan sa buhay, nagsumikap na tapusin ang pag-aaral. Pumasok sa Philippine Merchant Marine Academy taong 1966. Napabilang sa BSMT Class 70. At pumasok sa pagiging marino. Palibhasa masipag, mahusay sa trabaho, kaya naman siya ang tinanghal na one of the youngest captain sa edad na 28 anyos. Palibhasa, may pangarap sa buhay. Pagkalipas ng 20 taon sa serbisyo sa pagiging marino, tuluyan nang nagretiro ito. Dito naman niya inumpisahan na magtayo ng sariling negosyo. Hanggang sa lumago ito. Maliban sa matagumpay na negosyante, masaya rin ang pamilyang nabuo ni Captain Gaudencio Morales. At higit sa lahat, di nito kinalimutan na tulungan ang mga kapwa niya Bicolano at ang pamilyang marino. Yan ang success story ni Captain Gaudencio Jess Morales.